Sa bawat sulok ng bahay, hindi na talaga kinakaya ng mga dingding ang lamig ng panahon. Kaya kahit paulit-ulit tumama sa kanto ng lamesa yung pilat mo, hindi pa rin talaga mag-iinit yung nararamdaman mo. Malamig pa rin, kaya marami kang dahilan para hindi hugasan yan. Today, dinala kami ng lamig sa isang coffee shop na hindi lang basta kape. Ang may-ari nito ay halos 25 years siyang nagtrabaho sa architecture. At ang may-ari nito ay gumagawa ng poem at nakapag-publish na siya ng 2 libro. Hindi biro ang gumagawa ng mga ganitong klaseng talento. At ang talento niya ay isa sa magiging inspirasyon ng mga kabataan. Isa siya sa nagpapatunay na ang talento kapag pinagsumikapan, bikahahantungan. Ipapaliwanag ko sa inyong itsura ng coffee shop niya. Yung coffee shop niya sa baba ay pwede kang kumain kung gusto mo. Pero kung gusto mo na mas tahimik, walang ingay, pumanik ka sa 3 palapag. Doon walang kaingay-ingay talaga. Marami din kasi ditong study cafes at ito hindi siya nabibilang doon. Kasi kapihan Pero talaga if to. Gusto mo namang mag-aral o kung ano man, okay lang naman din. Gusto ka lang masyado mainit. Or ikaw bahala ka sa buhay mo Habang yan. Umorder kami, pinakilala niya yung sarili niya at sa bandang kaliwa itinuro niya at pinakita niya sa amin na yung color violet na libro ay siya ang nagsulat. Tapos sinabi din niya na nakapag-publish na siya ng 2 klaseng libro. Masaya niyang kinukwento yung mga pinagdaanan niya at sabi ko sa sarili ko at sinabi ko rin sa kanya na gusto kong maging kagaya niya palang araw. Gusto kong maging kagaya niya na mayaman at may mabuting puso. Natuwa siya sa compliment ko. Nagpasalamat naman siya sa amin. Tapos bumalik siya sa taas, Tapos binigyan niya kami ng libro tapos pinirmahan niya. Ngayon lang ako nakakita sa personal ng mga ganun kasi hindi naman ako pumupunta sa mga ganun sa mga pirmahan ng ganito, ganyan. Wala, hindi. Kasi hindi naman ako fan ng ganun. So nakakatawa lang na nakakita ko ng ganun sa personal. Ang saya pala, no? Wala lang, natuwa lang. At ang kinamangha ko pa ron, siya pala ang nag-design ng coffee shop niya. Kaya bawat sulok, may kwento, may linya, may ibig sabihin. Na para bang siya yung may-ari nung coffee shop. Bakla walang tao dito kanina pa. Kami lang. Sa bagay, hindi naman kasi talaga to tinatao. I mean, wala naman siya talagang yung owner or ano. Teka, di nyo ako makita eh. Wala talaga siyang owner or ano. Gusto mo yun? Wala siyang owner or... May owner pala, but mabibilto walang owner. May owner siya, pero nasa baba. So, parang private to. Dito sa study, hindi pa. Study coffee, hindi. Pero na yung owner nasa baba. Kung may gusto ka, tawagin mo malamang. Wala ka naman ako magtawag. Pero ano siya, very private. Pwede kayo mag-date dito. Yun. So, simula kanina, 2:00 hanggang ngayon na magka 6:00 na wala talaga siyang tao. Kasi hindi nga masyado tinatao kasi nga siguro as sobrang dami ng coffee shop dito, hindi siya masyado puntahan. Gawa nga ng madami, pero pwede siyang puntahan. So, maganda dito. Share ko lang. So samahan niyo ako kung minsan magkape tayo at makinig sa kwento. At baka sa pagitan ng isang higop at isang tahimik na sandali, ay may matututunan din tayo. Gusto ko pa gumana pero baka himatay na ako sa lamig sa labas. Kaya umuwi na lang tayo.